teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain banal ng ngalan mo. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain Panginoong Jesucristo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa pangako mo. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain banal ng ngalan mo. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain Panginoong Jesucristo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa pangako mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa pangako mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa pangako mo. Sa pangako mo. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't hibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawa. Kung ako ay tumatawa, sinasagot niya agad. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't hibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawa. Kung ako ay tumatawa, sinasagot niya agad. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang likas sa lupain.
Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Sa o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko't dalangin mo, pinirinig niya. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maaasahan kanyang ginawa. Si Yahweh ay sa atin nagbibigay lakas, sa daraanan ko siyang nag-iingat. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin nagbibigay lakas, sa daraanan ko siyang nag-iingat. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko't dalangin mo, pinirinig niya. Dalangin ko't dalangin mo, dalangin ko't dalangin mo, dalangin ko't dalangin mo, pinirinig niya. The Lord is my light and my salvation. I will trust and will not be afraid. The Lord is my light and my salvation. I will trust and will not be afraid. The Lord is the stronghold of my life. My soul finds rest in you, O God. And He alone
stronghold of my life. My soul finds rest. My soul finds rest. My soul finds rest in you, oh God. Rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. Glorify I
us go unto the house of the Lord. House of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. House of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. House of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the House Lord. of the Lord. Glorify the Lord with me. Let us exalt his name together. Lift his name on high. Glorify the Lord with me. 'Cause he can turn your sorrows into joy. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the House Lord. of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the House Lord. of the Lord. Glorify the Lord with me. Let us exalt his name together. Lift his name on high. Glorify the Lord with me. 'Cause he can turn your sorrows into joy. I rejoice unto the house of the Lord. House of the Lord. House of the Lord. House of the Lord. I rejoice unto the house of the Lord. House of the Lord. House of the Lord. House of the Lord. I rejoice unto the house of the Lord. House of the Lord. House of the Lord. House of the Lord. Unto the house of the Lord. I rejoice. Purihin ng Panginoon. Glory to God. Good morning! How are you? Isang magandang araw na naman ang binigay ng Diyos para sa atin upang mag-aral ng kanyang mga banal na salita. Maraming salamat, Lord. Another day to glorify and listen to the Lord. Sige. Memory verse natin sa linggong ito, John 11 verse 40. Basahin ko mga kapatid, Jesus said to her, did I not tell you that if you believe, you would see the glory of God? Amen. Purihin. Sa Tagalog. Meron Tagalog version? Tayo. Oh, ayun, may Tagalog. Sana. Yan. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Amen. Glory to Yes, God. oo. Kaya kailangan mahalaga yung pananampalataya sa ating buhay. Opening prayer. Yes, magsisimula tayo sa isang panalangin. Diyos amang dakila, nagpapasalamat po muli kami sa isang pagkakataon na binigay mo sa amin upang mag-aaral ng iyong banal na salita. Banal na Espiritu, we invite you to come down and minister to each one of us upang muli, Lord, ang iyong mga banal na salita na mamumutawi sa amin ay manggagaling lamang sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang magtuturo sa amin upang ang lahat naming maririnig at maibibigay namin kapahayagan ay may kapangyarihan upang magkaroon ng knowledge, understanding, and wisdom as we grow and change and transform us into the likeness and image of our Lord Jesus Christ.
In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Para po sa ating pag-aaral tungkol sa sanctification, ang tatalakayin naman natin ngayong umaga ay ang The Word of God Sanctifies. Ito ay patungkol sa makapangyarihan power ng salita ng Diyos upang tayo ay pabanalin. At tatalakayin natin yan dito sa John 17 verse 17 at sa John 15 verse 3. Basahin ko sa 1:17. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. In English, sanctify them in the truth. Your word is truth. At sa 1:15, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. In English, already you are clean because of the word that I have spoken to you. Amen. Sige. Ang makapangyarihang kasulatang ito ay aktual na bahagi ng dakilang panalangin ng ating Panginoong Hesukristo para sa kanyang mga disipulo na nakatala sa 1:17. Ngunit ang panalangin ay hindi lamang para sa kanila dahil kalaunan ay sinabi niya sa John 17:20, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Okay. In this verse, the Word of God is the instrument by which God sanctifies us. So dito makikita natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos para sa ating sanctification process. Bakit kailangan nga at bakit mahalaga itong sanctification na to? Okay. Yes, sanctification is necessary because it forms part of our salvation. Ibig sabihin, ito ang bahagi ng ating kaligtasan at hindi lamang sa isang pagpapalaya mula sa kasalanan at sa kaparason nito. Ngunit ito rin ay pagpapalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan at sa nasasakupan nito. Ibig sabihin yung dominion nito. At para mas tularan natin ang banal na kalikasan ng ating Panginoong Hesukristo. Nangangahulugan, mga kapatid, na dapat makita natin ang banal na katangian ng ating Panginoong Hesus. Ang ating Diyos ay Diyos ng kabanalan at ang kasalanan ay kasuklam-suklam sa Kanya. Dapat we must ipahayag natin ang katotohanan at sa pamamagitan nito ay magkakaroon tayo ng kabanalan. At ang katibayan nito ay sa pagiging at ang katibayan ay ang pananampalataya ang siyang magbibigay sa atin ng malawak na kaalaman tungkol dito sa mga salita ng ating Panginoon. We must allow the truth to sanctify us because it is the evidence of our faith and relationship with Christ, as well as for the advancement of God's glory and for the extension of Christ's kingdom. And of course, it also qualifies us for the heavenly kingdom as we must become more like Him to enjoy eternity with Him. Ang yung mahalaga ang sanctification process sa buhay natin, mga kapatid. Kasi we are called to live in holiness. Hindi sinasabi na sikapin nyo na maging banal, kundi ang sinasabi sa atin is maging banal kayo. Do not try to be holy, but rather be holy. That is our divine destiny. Kaya yung 1 Peter 1, verses 15 to 16. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Tayo po ay tinawag upang isabuhay natin ang buhay ni Kristo. Tayo po ay tinawag upang maging isang maharlikang pagkakasaserdote. Kaya yung 1 Peter 2 verse 9, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Maganda ito po ay basahin at pag-aralan na ito ay isang mahalagang biyaya para sa atin sa pagkakatawag ng Diyos sa ating lahat. Kaya sinasabi sa atin ni Lord Jesus sa John 17, verses 16 to 19,
na meron tayong isang practical, progressive sanctification sa ating buhay sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Ang sanctification ay pagbubukod o pagtatalaga para sa isang special na gamit o layunin ng ating Panginoong Diyos. Ang mga believers, tinatawag nga silang mga sanctified o mga banal. Dahil sila ay tayo na mga manampalataya ay itinilaga para sa layunin ng ating Panginoon. That's why we believers are set apart from sin to be able to be used by God. At tayo ay dapat na maging masunurin ngayon sa ating Diyos. Kaya ang salita ng Diyos ay mabuti nating sundin. Sabi nga ni Jeremias doon sa Jeremiah 15 verse 16, nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo'y aking kagalakan. Ako'y sa iyo, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, ang Panginoong Jesus ay nagsasalita tungkol sa sanctification na ang kapangyarihan ng kanyang banal na salita ay kailangan natin upang tayo ay magkaroon ng isang banal na uri ng pamumuhay. Yung John 6:63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ay nagbibigay buhay. So meaning the Word of God gives life. And there is life in the Word. Kaya ulitin natin mga kapatid, to sanctify means to consecrate or to set apart persons or things to God. Sa Exodus 40:13. Sanctification means separation to God, and through sanctification, God calls us unto holy living. And of course, sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, the blood of Jesus cleanses a believer from the guilt of sin. Makikita natin yan sa Hebrews 12:14. And the essence of sanctification is to enable a believer live a holy life pleasing to God. Romans 12:2. Sa Isaiah 40:13, ito ay patungkol sa pagtatalaga o setting apart of Aaron upang maging pari. Sinabi ng Diyos, pagkatapos isuot mo kay Aaron ang banal na kasuotan at pahiran mo siya ng langis. Sa ganitong paraan mo siya itatalaga sa akin at siya ay maglingkod sa akin bilang pari. Ibig sabihin, si Aaron ay tinalaga bilang tagapaglingkod ng Panginoon upang maging isang pare, upang magtalaga ng mga banal na salita sa kabuong Israel, mga kapatid. Sanctification means separation to God, and through sanctification, God calls us unto holy living, mga kapatid. Sa 1 John 1:7, nililinis ng dugo ni Jesus ang isang mananampalataya mula sa kasalanan. So, ang diwa ng pagpapakabanal ay upang ang isang mananampalataya ay mabuhay ng isang banal na buhay na nakalulugod sa ating Panginoon. Jesus prayed to His Father, "For this sake I sanctify myself, that they may also be sanctified in truth." John 17:19. Si Jesus ay nakahiwalay na para sa Diyos. Sa katunayan siya ay walang kasalanan. Gayunpaman, noong gabi bago ang kanyang kamatayan sa krus, ay inialay niya ang kanyang sarili upang sila rin ay tunay na mapabanal. Ibig sabihin that they may be also sanctified. Ang literal na sinabi niya, pinabanal sa katotohanan. So ang kamatayan ni Jesus ay nagpahiwalay sa kasalanan, separated from sin para sa Diyos na lamang. At sa kanyang kaharian at ang katotohanan ng Diyos ang siyang paraan ng kanilang pagpapakabanal sa araw-araw na pamumuhay. Ang gawain po ng sanctification ay gawain ng banal na Espiritu. So, sanctification refers to the state or process of being set apart. So, palagi natin binabanggit yan. Meaning to say, as a vessel, tayo na mga mananampalataya, as a vessel, we are full of the Holy Spirit. We are full of the Spirit of God. At ang ginagawa ngayon ng banal na Espiritu ay ginagamit niya ang salita ng Diyos upang gawin ang kanyang gawain ng sanctification o pagpapabanal sa mga mananampalataya.
Kaya kinakailangan natin ang araw-araw na application ng God's Word sa ating buhay. Kaya salamat sa Diyos, pagkat araw-araw dito tayo sa ating community ay mayroon tayong salita ng Diyos na ibinibigay ng Panginoon na siya nating magagamit sa pang-araw-araw nating buhay. That's why this is a progressive work habang tayo po ay nabubuhay. Hanggang sa dumating ang panahon that we shall be presented at the second coming of our Lord Jesus Christ as the bride. You see, the identity of the bride is considered to be the church. And Jesus Christ is the bridegroom. Kaya tayo ay ini-encourage dito sa Joshua 1 verse 8, huwag mong kaliligtaan. Basahin ang kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So dito nakikita natin ang sikreto ng isang mabuti at matagumpay na uri ng buhay, ang salita ng Diyos. So, the Word of God sanctifies. Now, what is the sanctifying power of the Word of God? How does the Word of God sanctifies us? You see, this renewal is a complete work of the Holy Spirit. At ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian ng Diyos ay nakikita sa atin, nahahayag sa buhay natin sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu na kung saan ginagamit niya ang salita ng Diyos para sa ating pagpapabanal. You see, kaya mahalaga ang salita ng Diyos. You see, 1 Corinthians 2 verse 9, and then continue to 10 and 12. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin na sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya. We need the scriptures. We need the Word of God upang malaman natin at maunawaan natin ang mga patungkol sa Diyos. Paano natin malalaman ang tungkol sa Diyos? Paano natin malalaman ang kanyang pag-ibig, ang kanyang layunin, ang kanyang mga plano para sa ating lahat? Yan ay ating makikita, maunawaan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Maraming mga tao nabubuhay sa kasalanan. Why? Because they lack the Word of God. Kaya ang sino mang mayroong salita ng Diyos ay nagkakaroon ng liwanag. Naliliwanagan siya sa tunay na ibig sabihin ng buhay. Kaya ang salita ng Diyos ay isang bagay na kailangan natin forever in our lives. At kapag nangungusap ang Diyos sa atin, hindi lang siya nagbibigay ng information, bagkos siya ay nangungusap upang tayo ay kanyang baguhin at maging mga nilalang sa tunay na pagkakalikha. At yan ay maging kalarawan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang hindi natin alam ay malalaman natin. Maliliwanagan tayo sa mga malalalim at hindi nating maunawaang bagay. Kaya iyan ang ginagawa ng banal na Espiritu sa atin. Upang tayo po ay magkaroon ng isang mahusay na sanctification process, kailangan po natin ang salita ng Diyos. So the Word of God sanctifies. Hindi lang mahalaga na basta basahin mo ang salita ng Diyos. Ito po ay nangangailangan din ng pagbibigay ng pangunawa sa atin ng banal na Espiritu upang ating masunod ang kanyang layunin. Kaya ngayon sa John 3, 1 John 3:16, 3, dumating, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan
papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipapahayag niya sa inyo ang mangyayari sa hinaharap. So you see, napakahalaga ng Banal na Espiritu at ang kanyang pagkilos sa pamamagitan ng paggamit niya ng salita ng Diyos para sa ating pagpapabanal. Kaya si Peter, si St. Peter, he gave an exhortation in 1 Peter 2, verse 2. And be like newborn babies, long for the pure milk of the word, so that by it you may grow in respect to salvation. So we are therefore set apart for God's special use. So therefore, yung ating mga values sa buhay natin, yung ating goals, yung ating behaviors, kakaiba ho ito sa pamamaraan ng mundo. Kaya ibinibukod tayo bilang mga espesyal na gagamitin ng ating Panginoon. Kaya tayo po ay marapat lamang na magbago. Okay. Yeah. The Word of God sanctifies us as we study, meditate, memorize, and apply its truth to our daily life. Pag ganito ang ginagawa natin, of course, we grow, we mature, and we change, and of course, we are transformed into the image and likeness of our Lord Jesus Christ. The Holy Spirit uses it to make us aware of our sin, confess it, and repent. He takes the word and reveals God's perfect will for our lives. Habang tayo lumalago in His grace through the knowledge of His truth, of course, we yield in obedience to His truth. We are sanctified by the truth. At makikita natin yan habang pinag-aaralan natin, minemeditate natin, nagkakaroon ng conviction. Oo nga naman, ang kasalanan ko kung nagawa ay talagang hindi kanais-nais sa Panginoon. At ngayon, nagkakaroon nga ng transformation at patuloy na binabago ang ating buhay sa pamagitan ng kanyang mga banal na salita. Lumalago tayo sa kanyang biyaya sa pamagitan ng kaalaman, sa kanyang katotohanan. Habang isinusuko natin ang ating sarili at sa pagsunod sa katotohanan, sa pamagitan ng kanyang mga salita, tayo pinababanal ng katotohanan na ito. And sa John 17:17, sinabi nga niya, sanctify them in truth. Your word is truth. Kung paanong si Jesucristo ay tinalaga para sa special na paggamit ng Diyos, gayon din tayong mga mananampalataya. Ang katotohanan, ang pinahahayag ng salita. Habang naririnig natin ang salita ng Diyos, naiintindihan natin ang katotohanan at nakasusunod tayo upang gawin ito. Binabago ang ating mga pamamaraan, ang ating pamumuhay, ang ating pag-uugali ay unti-unting nagaganap ang nais ng ating Panginoon. Nababago ang ating pang-araw-araw na gawi. And of course, nababago ang buo nating katauhan. Sa 2 Corinthians 5:17-19, anyone who is joined to Christ is a new being. The old is gone, the new has come. Kaya nga, sa Tagalog, sabi nga, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat nito. At sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya tayo bilang isang kaibigan at hindi nakaaway. At pinagkatiwalaan na tayo upang maglingkod ng sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin sa pamamagitan ni Kristo, mga kapatid, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan. At hindi na niya tinatandaan ang kanilang kasalanan. At tayo rin, inaatasan niyang ipamalita ito sa mga taong na dapat makarinig ng mga mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya habang ipinabubungay natin yung salita ng Diyos, araw-araw, tayo po ay pinababanal nito. We are being sanctified by the Word of God. Kaya tayo itinalaga sa Diyos upang baguhin ang pamamaraan ng ating pamumuhay upang tayo po ay magdala ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Kaya ang araw-araw na pagpapabanal or sanctification ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sapagkat alam naman nating lahat na tayo ngayon na nandirito na sa ganitong gawain for so many years, we have learned, we have known,
we have experienced the power of the Word of God to transform us. At ito ang ating buhay araw-araw. Kaya nung sinabi ni Lord Jesus, you have been made clean already by the teachings I have given you. Sabi niya, Tagalog, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. You know, yung salitang already ay nangangahulugan na si Lord Jesus ay naghatid na ng kaligtasan sa kaluluwa ng mga apostol. At muli dito ay nagbibigay siya ng katiyakan ng kanilang kaligtasan. Sige, ang mga tunay na alagad ng ating Panginoon ay nalinis na. Kaya habang lumalago tayo kay Kristo, habang tayo nag-aaral ng kanyang mga banal na salita, sumusunod sa kanyang mga panuntunan, tayo po ay napapabanal. You see, pinawalang sala na tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Yan yung 1 Corinthians 6:11. Kaya unti-unti tayong bumabanal. Di mo napansin mga kapatid, tayo na ngayon ay nandirito sa ganitong uri ng gawain for so many years, nabago naman na tayo eh. Alam naman natin kung ano ang nawala na sa atin, kung ano ang naalis na ng mga pag-uugali o attitude, character natin nung araw. Kakaiba na tayo ngayon mga kapatid. Salamat sa Diyos sa kanyang gawain ng banal na Espiritu na tayo ay kanyang patuloy na nililinis, pinababanal araw-araw. At ito naman ay kalugod-lugod para sa ating lahat. Tayo ay nagkakaroon ng kakaibang kasiyahan at nagkakaroon tayo ng isang malalim na kapayapaan sa buhay natin. Sapagkat dati kung ang buhay natin na makasalanan, magulo, tuliro, hindi maunawaan ang mga sa kapaligiran, ang mga nangyayari. Ngunit dahil sa salita ng Diyos, tayo ngayon ay nabago na. At ito ngayon ang gabay natin sa ating buhay, ang salita ng Diyos. Kaya yung 1 Peter 1:2, pinabanal na tayo. Doon pa man sa mulat mula pa sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Kaya tayo ngayon, masunuri na tayo, sumusunod na tayo sa panuntunan at mga pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo. At ang kanyang banal na dugo, ang kanyang kamatayan ay napakahalagang bahagi ng ating kaligtasan. Purihin ang ating Panginoon. Okay. Now, there are important facts to remember para po sa ating sanctification process. Unang-una, true sanctification in this life comes through the ministry of the Word of God. Okay, yun na sinasabi natin. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo po ay nagkakaroon ng kalinisan. Tayo ay pinababanal. Purihin ang Panginoon. At ikalawa, God sets us apart to Himself when He saved us. During the justification, nung tayo po'y humingi ng tawad sa ating kasalanan, ay sineperate na tayo ng Panginoon. Inalis niya na tayo sa kasalanan. We now have the power to say no to sin. Kaya yung pagiging sanctified, araw-araw, ay dumarating sa atin, nagaganap sa atin sapagkat inilalapat ng banal na Espiritu ang salita ng Diyos sa ating buhay. Yan ngayon yung ating sinusundan. Then ikatlo, the Holy Spirit uses the Word of God to sanctify us. Ito ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Nagpapaliwanag sa atin, sa ating kaisipan, na kung minsan ay malabo, hindi tayo makaunawa. Well, dahil yan sa kasalanan. Ngunit tayo ngayon, napatawad na, nalinis na, ay glory to God, maliwanag na ang ating kaisipan. Naunawaan na natin ang katotohanan. Nung araw, hindi natin maunawaan, maski anong sabi sa atin ayaw nating maniwala. At ito ngayon ang nagbibigay ng kapayapaan sa puso natin at pinasisigla ang ating puso. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa pang araw-araw nating buhay. Kaya napakahusay, napakaganda ng paghubog ng banal na Espiritu sa ating buhay at sa kanyang pagwawasto sa atin. The Holy Spirit corrects us in our ways. Marami tayong mga pamamaraan na akala natin tama.
Ngunit ang banal na Espiritu, nandyan ang kanyang gabay ayon sa salita ng Diyos. Okay. Kaya ikaapat, We were made clean through the Word of God at the new birth. Kaya nga, as we obey the Word of God, daily defilement is washed out of our lives. okay. When we sin, we do not need to be saved all over again. Hindi na natin kailangan na to be regenerated a second time or third time. Ang binigay na example nga dito, halimbawa, naligo ka, tapos di malinis ka na. Narumihan yung kamay mo kasi meron kang ginagawa, narumihan yung kamay mo. Hindi mo kailangang maligo ulit. So, just wash your hands and you will be made clean again. Ano ibig sabihin nito? Nasa buhay natin, napatawad na tayo. Ngunit there are times when we commit errors, no? Nagkakasala tayo. You see? Kaya kinakailangan, sundin na lang natin yung yung John 1 verse 9. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Sa 1 John 1 verse 9. Purihin ang Panginoon. Kaya ito ay isang practical at progresibong pagpababanal sa atin. Sa Efeso, Efesos 5. 25 to 27. Ang salita ng Diyos ay ang salita ng Diyos ay may kalayaan sa puso ng Kristiyanong kontrolado ng Espiritu. Napalitan ng kasalanan at ilagay ang katwiran ng Diyos. Nililinis ng dugo ni Kristo ang mananampalataya mula sa aktual na kasalanan. Iyan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya nga dito sa 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y tinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Kaya yung 1 Timothy 4 Sa verses 4 to 5. 1 Timothy 4, 4 to 5, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pasasalamat sapagkat ang mga ito ay nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Yung ang bawat Kristiyano na ipinanganak na muli, mga kapatid, ay naghahangad ng kabanalan hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. You know, when we joined ourselves to Christ, ang nais na natin ngayon ay mamuhay tayo ng may kalinisan. We get to realize na hindi natin kailangan ng isang uri ng buhay na namumuno sa atin ay kasalanan. Ayaw na natin sa kasalanan. Pagkos sinisikap na natin ngayon na tayo ay magkaroon ng isang malinis na buhay. Sapagkat unang-una, ito ay nakapagbibigay ng kapayapaan sa ating buhay. Kaya sa panahon ngayon na tayo ay patuloy na nililinis at hinuhubog tayo na maging kalarawan ng ating Panginoong Heso Kristo, ay mabuting tayo ay sumunod at makipag-cooperate sa gawain ito ng banal na Espiritu. Sapagkat ang nais ng Diyos, tayo ay maging kalarawan ni Kristo, ika nga Christ-like. Now, kapag nangyari na ito, ay naabot na natin ang ating layunin, our divine destiny, to become like Christ in thoughts, in words, at in deed. At pagdating ng panahon na yan, tayo ay magiging ganap na banal at wala ng kasalanan magpakailanman. So ikalima, it is our responsibility to apply the Word of God in our daily living in the power of the Holy Spirit. Sabi ko nga, ang sanctification po ay isang proseso. Talagang mapakahalaga ng prosesong ito sapagkat ito ay habang buhay, habang tayo ay nabubuhay. Kaya salamat sa Diyos sa pagbibigay niya sa atin ng panahon na ito ay palagian nating mapag-aralan ng malalim pa at mahabang mga pag-aaral pa. At kayo rin mga kapatid, on your own, i-research nyo to, pag-aralan ninyo, unawain ninyong mabuti sapagkat ito ang buhay natin ngayon. You see, ang pag-iwas sa kasalanan ay isang bagay na kailangan natin gawin araw-araw. At ito ay nangangailangan ng disiplina sa buhay natin. At ito ay magaganap ayon sa awa at grasya ng banal na
Espiritu. Humiwalay tayo sa kasalanan at mamuhay tayo ng may kabanalan. Iwas sa kasalanan. You know, there are times, mayroong magsasabi, ang hirap naman alisin itong mga bad habits eh. You know, minsan, ang hirap umiwas sa kasalanan. Yes, but you have to stand against it. You don't like sin. You don't like sin. You do not want to hurt the heart of God. We now have the power to say no to sin. Kaya yung James 4:7-8. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayo mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng isip. At sa pangalawang Timoteo 3, 16-17, ito yung word of God. Ano ang sinasabi ng Biblia? ang lahat ng tungkol? kasulatan ay kinasihan ng Diyos at pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Okay, kaya ang banal na Espiritu ay kumikilos, pinapatnubayan tayo sa ating buhay araw-araw. So, God's perfect will for His people ay tayo po ay maging banal, to be sanctified. Ito ang kanyang kalooban, ito ang kanyang heart's desire, because no one can see God without holiness. At tinawag tayo sa isang buhay na may kalinisan at hindi sa may karumihan. Kaya itong si San Pablo sa kanyang mga sulat ay kanyang iniisip ang mga babasa ng kanyang epistle. Iniisip niya ang magiging kalalagayan ng mga mananampalataya. Ang nais kasi niya ay maunawaan nating mabuti ang kaligtasan ito na bigay sa atin ng ating Panginoon. Na tayo ay mamuhay na may kadalisayan sa ating isip at sa katawan. You see, kapag tayo po ay nabubuhay na may kadalisayan, mga kapatid, ito po ay nagpapahayag ng isang supernatural na kapangyarihan na pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Mahalaga ito eh. Bigyang pansin natin ito sa buhay natin. Ang isang banal na pamumuhay, ito po ay isang uri ng buhay na may tamang relasyon sa ating Panginoon. Ika-anim. Yeah. Napansin ko, Sister Remy, lagi nating ini-emphasize yung pagpapabanal. Oo, sanctification. Magagawa ba natin to sa sarili nating pamamaraan? Hindi, of course, Kaya nga no? kailangan natin ang banal na Yeah. Espiritu. And sa pang-anim, the necessity of the Word of God. Kaya nga kailangan natin ang Word of The God. Word of God, this is the necessity of the Scripture. We need the revelation of God, to know God, and the only sure and the final perfect revelation of God is found in the Scripture. Only God can reveal Himself to us. Ang ating tinatawag na predicament nga ay the one we need to know most cannot be discovered on our own. Ito ay bibigyan natin ng solusyon lamang sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, pagbabasa at intindihin natin, makinig sa mga nagtuturo, at makikilala natin ng lubusan kung sino ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. So, ipinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Tandaan po natin yan. On our own, hindi ho natin makikita o makikilala ang Panginoon. It is only through the Word of God. So, nire-reveal ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga, ang mga taong hindi pa nag-aaral ang salita ng Diyos, they have very little or none at all ng kaalaman tungkol sa Diyos. Kadalasan, when you talk to them, kausapin mo sila tungkol kay Lord, ay, alam ko yan, yung si Jesus, yung pag pumasok ka sa simbahan, yung merong cross, tapos nakabayubay dun sa cross. That's the only thing they know. At saka, ayan yung Jesus na, yung pag-December, birthday niya, tapos pag may Holy Week, yung ba yun, maaring hanggang doon lamang ang kanilang kaalaman. Pero kailangan pa po natin ng isa pang malalim na kaalaman tungkol sa Diyos. And the Lord reveals Himself through the Word of God.
Kaya napakabiyaya kung ang isang tao ay dalhin ng Diyos sa pag-aaral ng kanyang mga banal na salita. Kaya nahahayag ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. You see? Basahin ko dito sa 1 Corinthians 2:11 to 13. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. So ang banal na salita ay isang mirror according to Calvin. Ang mga lente kung saan nakikita natin ang Diyos, ang mundo at ang ating sarili ng tama. Hindi natin tunay na malalaman ang kanyang kalooban o daan ng kaligtasan maliban sa salita ng Diyos. Kailangan natin ang kasulatan upang mamuhay ng tunay na mabuting buhay at maging banal na magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya sinabi nga niya sa Isaiah 43:7, They are my own people and I created them to bring me glory. We need the Word of God to live forever. We need the Word of God to live forever. You see, kailangan natin ang salita ng Diyos upang mabuhay magpakailanman. Sa John 6:68, Panginoon, kanino kami pupunta? Nasa iyo ang mga salita ng buhay na walang hanggan. Kaya walang ibang aklat ang katulad ng Biblia. Ito po ay nagpapahayag sa atin, nagpapakita sa atin ng kakaibang karunungan. Diba? Saan ba ito nagmula? Ito ay nagpapahayag ng isang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa sanlibutan. At ito ang ating gabay, ito ang ating karunungan, ang ating wisdom para sa ating buhay. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos habang tayo ay nabubuhay. So yung ikapito, so the sanctification is through the truth. And what is the truth? The Word of God. Kaya nung sinabi ni Lord Jesus, it's at John 17:17, He asked the Father to sanctify us by the truth. Bakit sa sinabi niyang, why God's Word is truth? Ay sapagkat ang Diyos ang tunay na katotohanan. Upang ang isang bagay maging totoo, dapat ito talaga ay totoo. And God is the only ultimate reality. Siya lang ang tunay na katotohanan. You see? Kaya ang salita ng Diyos ay ganap. So, when God speaks, it is good as done. Bakit sinasabi na ang salita ay katotohanan? It is because Jesus is the truth. You see, sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Kaya si Jesus ang ating tinatanggap kapag tinanggap natin ang salita ng Diyos. Jesus Himself is the eternal Word. And whatever God, whatever our Lord Jesus speaks, it is truth. That's why the Old Testament and the New Testament is truth. You see? Kaya pinapakita sa atin sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos na si Jesus ay mahalaga sa buhay natin. And then ikawalo, the Word of God has the power to sanctify us because it has discovering and enlightening power. So makita natin, ang salita ng Diyos, nabanggit natin, mirror yan. Nagbibigay yan ng reflection. Ano nga ba ang katotohanan tungkol sa Diyos? Ano nga ba ang katotohanan sa buhay natin? Ano ba ang katotohanan sa ating kapaligiran? Ano ba ang katotohanan sa mundong ito? Ang lahat ang hindi natin nauunawaan, ang lahat na hindi natin na alam pa, ay ipahahayag sa atin
ng banal na salita ng ating Panginoon. Kaya yung ikasyam, the Word of God is a nourishing and strengthening power. Okay, yung Acts 20 verse 32. And now I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. Kung nga naman, alam niyo, ang salita ng Diyos, nagbibigay ng lakas sa atin. Alam naman natin na kapag tayo dumadaan sa mabibigat na bahagi ng buhay natin, ano nagpapalakas sa atin? Salita ng Diyos. Kung meron tayong decision makings, anong ating guide na siyang nagbibigay sa atin ng strength to make the right decisions? It's the Word of God. We believe the Word of God because the Word of God is truth. And then yung ikasampo, The word of God also has an overcoming and conquering power. So ang sikreto ng ating victory is to have God's word in our hearts. And we overcome sin and Satan by the power of the word that dwells in us. Daig ng kasalanan at si Satanas sa pamagitan ng kapangyarihan ng salita na nanahan sa atin. Kaya nga, hindi lang tayo sa tinapay na bubuhay, man din sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Sa 1 John 2:14 says, I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the evil one. And the word of God, pang number 11, mga kapatid, has a Christ-revealing and Christ-communicating power. Ibig sabihin, there is a vital link between the written word and the living word. When the word of God dwells in us, then Christ is also dwelling in us. Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts. So mga kapatid, ito sinasabi ng ating Panginoon, we need the indwelling Word of God to sanctify us from the inside out. Amen. Purihin ang Panginoon. Alam nyo, ang will talaga ng Diyos para sa tao ay mayroon tayong kabanalan, to be sanctified. Kaya ang nais ng Panginoon ay mamuhay tayo na may kadalisaya ng ating isip at katawan. Kaya si San Pablo, nang kanyang isinulat itong kanyang epistle, ay iniisip niya ang kabutihan ng mga tao at ng mga pananampalataya. Ang banal na buhay, ang isang sanctified life, ay isang mabiyayang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kaya't hayaan natin na kumilos ang banal na Espiritu sa ating buhay. Hayaan natin na ang kanyang kapangyarihan ang siyang mag-guide sa atin towards sa isang buhay na may kabanalan. At habang sinasaliksik natin, patuloy natin pinag-aaralan ang salita ng Diyos. You know, sometimes we don't realize it, nababago tayo araw-araw. Until such time, ay, hindi na pala ako gano'n, nawala na sa akin ang hindi magandang ugali or attitude or mga character. Kaya, layunin ng Panginoon, humiwalay tayo sa kasalanan. Ito ang nais ng Diyos. Kaya tayo bilang isang mga mananampalataya at followers ng ating Panginoong Hesukristo, you see, magkaroon tayo ng paghahangad sa dalisay na salita ng ating Panginoon. Kaya yung Psalm 12 verse 6. Psalms 12 verse 6, the words of the Lord are pure words, like silver refined in a furnace, on the ground filtered 7 times. Itong Ezra 7:10, nabasa ko, nakatuwa ako dito, sabi ganyan. For Ezra had firmly resolved to study the law of the Lord and to practice it and to teach his statutes and ordinances in Israel. Nakita nyo yung word Ezra had firmly resolved to study the law of the Lord and to practice it and to teach his statutes and ordinances in Israel. Ito ngayon ang kanyang naging layunin. Napakaganda. Maging halimbawa natin, sundan natin itong ugali ni Ezra. Kaya hayaan natin na ang banal na Espiritu ay kumilos sa atin.
upang tayo ay lumakad sa buhay nating ito na may kabanalan. Ang mga mananampalataya ay talagang ginagawang dalisay na walang batik ng kasalanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pagkat inilalagay ng banal na Espiritu sa ating pagkatao, sa ating kaluluwa, sa ating puso at isipan ang salita ng Diyos. Hinihikayat tayo sa ating pag-aaral na ang katotohanan ng salita ng Diyos ang siyang itaguyod natin sa buhay natin upang tayo ay magkaroon ng isang matuwid na pamumuhay at maging ganap tayo sa ating Panginoon. Umiwas tayo sa kasalanan, humiwalay tayo sa pamamaraan ng mundo. Ang puso natin ay laging ilaan lang natin, itugon natin sa Panginoon at sa katotohanan ng kanyang mga banal na salita. Kaya Psalm 145 verse 18. The Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya tandaan po natin mga kapatid, tayo po ay nalinis na sa pamamagitan ng mga salitang ating napag-aaralan, John 15:3. Kaya purihin ang Panginoon. Napakahalaga po ng salita ng Diyos sa buhay natin. At batiin naman natin yung mga may birthday ngayon, May 31, 2024. Happy birthday sa inyong lahat, Sister Teresa Malabonga, Sister Sister Elma Elma Nabuawa, Brother Marvin Eusebio, Brother Angel Salazar, Sister Ocean Abena. Purihin ng Panginoon. Happy birthday po sa Ocean. 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 Ocean eh. Ocean eh. Anak ni Jeremy. Oo, Okay. purihin ng Panginoon. Happy birthday sa inyong lahat. Glory to God and have a wonderful day. This is your special day. Purihin ng Diyos. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Okay, purihin ang ating Panginoon. Tandaan po natin, meron po tayong covenant meeting mga kapatid, June 15. Oo, June 15. Sa City Garden, Grand Hotel sa Makati Avenue. All covenant members, active and inactive, kayo pong lahat ay inaanyayahan. Alauna po ito ng hapon. Maging maaga po tayo mga kapatid at yung ating Life in the Spirit seminar sa East area sa June 22. That is the next Saturday after our covenant meeting. At gaganapin natin yan sa ating worship center doon sa St. Joseph sa East. Now we have a repeat new song of the week, Kasama Kita, composed by Brother Jeff Borja. Marami pong salamat, Panginoon, sa malayang oras na inyong ibinigay upang kami po ay muli makapag-aral ng inyong mga banal na salita. Tunay kang dakila, Panginoon, at kami ay iyong palaging pinababanal sa pang-araw-araw naming buhay. Dakilain ka at purihin ang iyong banal na pangalan ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless everyone. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita.
anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang makakasahan. O salamat sa pag-ibig mo. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang makakasahan. O salamat sa pag-ibig mo. O salamat sa pag-ibig mo. O salamat sa pag-ibig mo. Second Timothy 2:2.